Awit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang mahalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Minor Basilica ng mahal na poong Nazareno. Mga taga saan po ba kayo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagpala ang araw na ito sapagkat minarapat ng Diyos na tayo magkatipon-tipon sa Kanyang banal na harapan. Ipahayag natin sa Kanya ang ating papurit pasasalamat. Ihingi natin sa Kanya ng kapatawaran ang ating mga pagkukulang at ang ating mga kalabisan. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya,
Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw yon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinabi pagkatapos, hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangang pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ititiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Salita ng Diyos ang buto, natangin ni Jesucristo upang tumubos sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalibumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't numulan siya sa isang bangkang nasa tubig doon at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at tutuyo ang mga binhing tumubo, palibasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Dumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito'y tumubo, tumago at nag-uhay na mainam. May uhay na tig-30, tig-60 at tig-100 ng butil. Sinabi pa ni Jesus,
ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang 12 at iniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kung di gayon, marahil sila'y nagbalik loob sa Diyos at patatawarin naman sila. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, di pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinhaga? Ang inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos silang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananalig. Pagdating ng kahirapan o ng pag-usig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing napahasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga. May 30, may 60 at may 100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nagaganda ng ngiti nyo. Taga Nueva Ecija siguro kayo, no? Mga kapatid, yun po sa mga hindi namin kasama, mga taga Nueva Ecija po kami. At kami po sa Nueva Ecija, ang pangunahing hanap buhay namin ay magsaka. Marami po sa amin magsasaka, nagtatanim, nag-aalaga, umaani ng palay. Kaya lang po sa prosesong ito, ang katotohanan po, hindi lahat ng pagtatanim ay namumunga. May mga pagkakataon, yung ihahasik mong binhe, hindi tumutubo. May pagkakataon, tumubo man, tatamaan naman ng sakuna o ng peste na mamatay ang tanim. Kaya lang po, pag hindi tumubo o namatay ang tanim, hindi nangangahulugan na ayawan na. Makikita mo ang mga magsasaka at sila'y muling magtatrabaho, iaayos ang bukid at muling magtatanim. Pag tinanong mo, kawawa naman kayo, sabi mo. At pagkatapos, ang sagot lang, simpleng-simple. May awa po ang Diyos. Tutubo din po yan. Aani din po kami. Makakabawi din po. At yun ang katotohanan. Hindi titigil ang pagtatanim, hindi titigil sa paghahasik dahil lamang hindi tumubo ang binhi. Patuloy ang pagtatanim hanggang ito'y umani. Patuloy ang pagtatanim hanggang ito'y tumubo. Patuloy ang pagtatanim hanggang ito ay magbunga. At ito mga kapatid, ang ating manghasik, ang ating Panginoon. Patuloy siyang nagtatanim kahit kung minsan yung itinatanim ay hindi tumutubo. Hindi tumitigil ang Diyos. Patuloy ang paghahasik. At ang inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay hindi lamang sa salitang binibigkas, kundi lalong higit sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang ating Panginoon ay ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya't bawat yugto ng buhay ni Kristo ay pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bawat yugto ng buhay ng ating Panginoon ay pangungusap ng Diyos para sa atin. Bawat yugto ng buhay ng ating Panginoon ay pagpapahayag ng pagmamahal, pangunawa at pag-aaruga ng Diyos sa atin. Nangungusap ang Diyos
sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito, binigyan tayo ng malaking pagpapala sapagkat tayo narito ngayon sa Basilika ng ating mahal na Poong Nazareno. Ang imaheng ito, ang larawang ito, ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pasan-pasan ng krus na nakaluhod. Mahirap ang kanyang pinagdaanan. Masakit ang kanyang pinagdaanan. Mabigat ang krus. Pagod na. At dahil dito, napaluhod ang ating Panginoon. Pero sa kanyang pagluhod, hindi po tapos ang biyahe. Hindi po sinabi ni Kristo, yawan na. Sapagkat pagkatapos niyang lumuhod, siya'y muling tumayo at nagpatuloy. At ang kanyang journey, ang kanyang paglalakbay, ay hindi natapos doon sa Kalbaryo. Sapagkat ang katotohanan, ang kanyang paglalakbay, nagtapos sa kanyang muling pagkabuhay. Habang tinitingnan natin ang imaheng ito ng ating Panginoon, ipinahahayag sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal, sapagkat alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan. Kaya kung tinitingnan natin ng ating mahal na Poong Nazareno, nakaluhod, sapagkat ang sinasabi sa atin, akong Diyos, lumuluhod upang samahan ko kayo sa inyong pinagdaraanan. Doon sa mga nasasaktan, huwag kang mag-alala, nasasaktan din ako. Doon sa mga nahihirapan, huwag kang mag-alala, nahirapan din ako. Doon sa mga nagdurusa, o sinasabi sa atin, huwag kang mag-alala, nagdusa din ako. At naririto ako para sa iyo. Naririto ako kasama mo. Lumuluhod ako para sabihin sa iyo, lagi mong kasama ang Diyos. Pero ang sinasabi ko sa iyo, pagtayo ko, isasama kita. Pagtayo ko, itatayo din kita. Ibabangon din kita upang magpatuloy ang paglalakbay sa buhay. At ang paglalakbay sa buhay na ito ay hindi matatapos sa pagkabigo, sapagkat ang ating buhay ay patungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon pong ito, ang taong ito, pinagdiriwang natin ang Hubileo. At ang ating pong tema ay mga pilgrims of hope, mga manlalakbay ng pag-asa. At dito po tayo humuhugot ng pag-asa sa ating Panginoon. Nakita po natin si Kristo, naroroon, nakaluhod, nahirapan, pero hindi sumuko. Patuloy ang paglalakbay, patuloy ang pagliligtas para sa atin. Yan ang ating Diyos. Ano man ang mangyari, hindi tayo iiwanan. Kaya sa ating buhay, patuloy tayong naglalakbay. Hindi tayo humihinto kahit kung minsan nasasaltud tayo at nadadapa dahil sa mga bagay na ating pinagdaraanan. Okay lang yan. Ilapit nating lahat sa ating Panginoon. At ang lahat ng iyan, sinasabi niya sa atin, tutulungan kita, dadamayan kita, ibabangon kita upang magpatuloy ang paglalakbay sa isang buhay na mas ganap at kasiyasiya. Tayo pong lahat narito ngayon, lumalapit sa ating Panginoon. Ihayag natin sa Kanya ang laman ng ating puso, ang laman ng ating kalooban. At anuman ang sasabihin natin sa Kanya, ang lahat ng ito ay Kanyang pagpapalain. Ang lahat ng ito ay Kanyang gagawing biyaya para sa atin. Sapagkat ang ating Panginoon, Panginoong kasama natin, karamay natin, at Panginoon na magbabangon sa atin. Tandaan po natin, kahit tinitingnan natin ang ating mahal na Poong Nazareno, nakaluhod siya ngayon, pero tumayo siya at nagpatuloy ng kanyang paglalakbay patungo sa isang buhay na mas ganap at kasiyasiya, patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Ito ang sinasabi sa atin ni Kristo. Huwag kang susuko sa buhay. Nakaluhod ka man ngayon, ibabangon kita patungo sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng talinhaga. Si Kristo ang manghahasik ng binhinang salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Banal na manghahasik,
basbasan mo kami. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdig naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat ng mga ambisyon at pagkamakasarili naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Ang mga pumanaw naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan ng langit. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, basbasan mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming mga magambala ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa libutan sa iyong kagandaang loob. Narito ang aming mayaanay mula sa katas ng buka sa loob ng aming gawa. Ang alam na ito para maging inubig na bibigay na iyong Espiritu. Ang tinapay at alak sa isang ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan na iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa bundigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose na aming Obispo, ni Rufino na aming Rektor at ang Tanang Kaparian. Lalahan mo rin na aming mga kapatid na may pag-asang siling muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, ng kabihang puso niya San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing ika'y namamalas, o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagninas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan, ito ay iyong panawagan. Nalimutin ang sarili, punayang magdusa, yaring sakit, anong tamis o kaigahan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurong saman ang iyong kalis, kapanatilihan may hubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Sa gitna ng hirap, mayroong kapanatagan, tanan kong dusa at inahil, lubos na napaparam, pagkat ito'y kaparanan na mag-ugnay sa atin na kapwa nag-iibigan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may hubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Kaya't ako'y iyong hayaang magtiis at
nagdanas ng bigati at lamig sa gitna ng kadiliman. Sa pag-iisa'y napagtantong tunay na sa piling mo lamang naroon ang kaligayahan. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, kapanatilihan may hubli. Ang aking nais, akapin ka sa bawat saglit. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Announcement. Sa darating na Sabado, February 1, 2025, sa ganap na ikalima, ika-6 at ika-7 ng gabi na misa at sa Linggo, February 2, 2025, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Manaming pagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po magbigay ng huling pagbabasbas si Father Julius, magsiupo muna po tayo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ngalan po ni Bishop June, ang kaibigan po ni Father Julius at rektor ng basilikang ito, nais ko pong tanggapin ang mga peregrino at manlalakbay at deboto ng Jesus po Nazareno na nagmula sa parokya ng San Bartolome, San Leonardo, Nueva Ecija, sa Diocese ng Cabanatuan. Kaya yung mga naka-blue po dyan, mga naka-uniform, sila po ay mga manlalakbay or pilgrims ngayon sa taon ng Jubileo ng Pag-asa. Kaya tanggapin po natin sila sa National Shrine o Minor Basilica ng Jesus Poon Nazareno. Hindi po biro yung kanilang numero. Bukang buong bayan ng San Leonardo pumunta rito sa Quiapo. 6 na bus po sila, hindi pa po kasama yung mga private cars. Kaya sa mga deboto po na gustong makaisa at maging pakahulugan ng kanilang taon ng jubileo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa Quiapo Church.
Si Bishop po andyan po ata mamaya para kay basbasan, pero higit po sa lahat, ito ay malaking karangalan at masabi natin maging meaningful po sana ang inyong pilgrimage ngayong araw na ito. Mabuhay po ang mga taga-parokya ng San Bartolome. Palakpakan po din natin si Father Julius. At Magsitayo na po ang lahat. sa ngalan po ng aming parokya, maraming salamat po unang-una kay Bishop June at sa pagtanggap po dito sa amin at sa lahat po ng naglilingkod dito sa Minor Basilica. Maraming salamat po sa inyo. At yung kasama po natin dito si Father Marion Mark Munda, no? I-announce ko na po ngayon pa lang, siya po ang magbibigay sa atin ng Advent Recollection. Para hindi na makatanggi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko po ninyo inyong mga ulo. Mahal na po ang Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga pangangailangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang lahat ng imaheng ito at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Kasama po sa pagbibigay ng pagbabasaba si Father Mark. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, patuloy ang ating paglalakbay puno ng pag-asa. Salamat sa Diyos. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Para po sa maayos na picture taking po natin,